sa pagkinabuhing Diyos noon o mao sa ding kalisod tungod kay mga makasasala kita. Siya matag sa ato kapahulayan kay siya makahimong pagpasaylo sa ato ug siya adunay grasya. Naa na sa iya ang tanang desisyon para sa ato. Makatabang sa ato. Verse 89. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. Unsa man ni? Kabubuton yan ni kini yugo. Mo niya sugo. Kung pagtuon kamo gikan kanako, tun-an nato siya. Kay ako maabhog ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong buhat. Lahi ni dito kag magsunod kag Moises. Kay kung magsunod kag Moises dili mo sinati. Kani giingon niya sa kani iyang giingon dia Mateo 11. Sayon. Pero ingon man sa Ginoo pastor dito sa Deuteronomy nga ang akong sugo dili isod nga mamon. Wala kini sa langit aron ingon ka mo kinsay magpakanaw ani. Wala po dito sa tabok sa dagat aron ingon ka mo kinsay magapuntahan sa inyo. Ana ara kini sa inyong mga baba. Oh, dili lagi lisod dumanon kung sundan nato si Ginoong Hesus. Pero kung dili si Ginoong Hesus ang atong sundan maglisod ta ani. Akong ipakita sa inyo yung so kung sa mingon ko extend nato ni. Bisan pa lugar ko. Matungan niyo ang pagpantay-bantay ng kasubukan anang adado pahulay na wala sa imo ang Ginoong Hesus. Wala. Pakyas ya ko ka. Yes. Hindi yung ang mga Hudyo nga pakyas. Okay ka pahulay. Oh. Hindi yung ka magkapahuay kay sa adlaw ka man nangitag pahuay. Oo. Wa ka man kang Ginoong Hesus. Ano yung gawin ng Hudyo nga pakyas kay gatuman sila sa kasubuan pero bisan ikaw nila ang Bisaya. Mutuo gani. Pero okay, panayin tama iso na. Kay inani magod. Problema gyud kaayo kung adto ka kang Moises, musunod kay siya may imong sundon dili si Ginoong Hesus. Kung sa gani niya ni si Ginoong Hesus kay matud pa niya akong lulan masayon o magaan. Akong yugo masayon. Karon, padayon ta. Giunsa man sa mga apostolis pagpanudlo. Kani Roma 13:1 to 17. O Galacia 3, nakakaigsuunan. Galacia Kapitulo 3. Ang akong note diri ingon, God did not intend to make all people a Jew or an Israel, but His children and His heirs. Wala dili tumong sa Dios nga himuon ang tanang tao sa kalibutan nga mga Hudyo. Dili tumong sa Dios nga himuon ang tanang tao sa kalibutan nga mga Israelita. Pero ang tumong sa Dios nga mahimo ang mga tao nga iyang mga anak o iyang mga manunod. Tanawa. Galacia Kapitulo 3. Ayan na sa kuma. Kaya diri manggod, ang pagpadudlo manggod sa ang akong nasabda sa uban, gusto sa mga tao nga tuluan nga himuon tang mga Hudyo, himuon tang mga Israelita. Pero ang Dios gibukag niya ang mga tao, gikatag sa tibok kalibutan, gitugutan niya nga magkalain-lain ng mga tribo o mga pinulungan. Kaya plano ang Diyos. Pero ang uban gusto nila nga himuon ta ka Hudyo, himuon ta Israelita. Ako, ang akong pagsabot sa pagtulungan ni Ginoong Hesus dili. Galacia Kapitulo 3, atong mabasa. 26 hangtod sa 29, pero ang tibuok gid ani nga konteksto naa sa tibuok kapitulo. So basahon gid gyapon nato ang tibuok chapter 3. Pero basahon sa nato ang John 3, Galacia 3, 26 to 29. Na iso. Iyon pa diha. Kay diha kang Kristo, Jesus, kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kaya ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Kristo, gikasuluban og Kristo. 28. Kay walay Hudyo ni Kristiyanhon, walay ulipo ni gawas, walay lalaki ni babae. Kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. O kung kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saan. Amen. So dili tuyo sa Dios nga i-convert kita, hindi mo kita Hudyo. Look like Hudyo,
sama sa dagoy so dili kung katangamuran na Hudiyo ang atong porma, ang atong sinultian Hinudiyo, ang atong sininaan Hinudiyo, ang atong ganang gawi Hudiyo na. Dili tuyo sa Dios nga himo kita ingon niya anak. Amen. Ang tuyo sa Dios himo kita niyang anak. O ang kasulatan nag-ingon dili tanan Hudiyo anak sa Dios. Dili na lang Israelita, anak sa Diyos. Dili gyud tanan Hudiyo kay giingon nini sa ingon ni Apostol Pablo si Apostol Pablo sa Roma 3. Nga Roma 3 ba na? Nga dili tanan Hudiyo anak sa Dios. O dili tanan Hudiyo sa unod, Hudiyo gyud nga tinuod. Ang Hudiyo madto pa niya katong Hudiyo sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing ang gitanaw sa Ginoo. Nga madto pa niya sinirkonsinahan ng mga kasing-kasing. Kunya daghan ang mga Hudiyo karon nga nakamaon na ani. Kata kayo, mga Hudiyo nga nakamaon na ani na gidawat nila nga doon naging katawan ang Dios nga gitawag Gentile believers, mga Hudiyo. Na sa mga Hudiyo. Di man pwede mo pwede nga imong kanang Hudiyo na sila ang ilang kinay Hudiyo na sila nga sa ilang kabigon mo mo sila hintay. Imo sila ignon nga ayaw na namo anang pagka-Hudiyo kay naa na si Kristo. Maghintil na sad mo. Dili mo sila. Hudiyo gyapon sila pero nagsunod sila sa Kristo. So ang ilang mga paagi sa pagkinabuhi karon sa pagsunod kang Kristo. Pero hindi mo makuha sa ilang mga Hudiyo. Naa sila sa Israel mo yung uban. Ang uban wala diyan to sa pangulasan. Okay? So atong basahon mga kaigsuonan sa Juan kapitulo 1. Tuyo ba gyud sa Dios nga himo ang Hudiyo ang tanan tawo? Dili. May ako gyud nasabtan sumala diri sa atong mabasa. Juan kapitulo 1. Verse 11 or 12. 13. Verse 11, 12, and 13. Basa. Juan Kapitulo 1, versikulo 11 hangtod sa versikulo 12 13. o 13. Siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon. Kitsa man na. Ang Israel, mo iyang gianaan. Mo na iyang kaugalingon. Dayon. Ngani ang iyang mga tao wala mudawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga mga nangatao dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundi sa Dios. Dili ang salain pagkasultian ang mga kaigsuonan. Ang claim sa pagkahimong manununod sa Dios o claim sa pagkahimong anak sa Dios o pagkamanunod sa saan ingon nga kaliwat ni Abraham, dili pinaagi sa dugo ni Abraham, kundi pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Kay sa diha nga magtuo kita kang Kristo, gihimo kita anak sa Dios. Gikunik niya kita dito kang Abraham. Mo nang grace and truth. Ngayon, nahimutang anak ni Abraham, kaliwat ni Abraham, manununod, mga masikanunod, manununod naman kang Kristo. Pinaagi kang Kristo. Kung kita matuo ka, gawanto nato siya. Sa iyang pagkapari o sa iyang pagkakordero. Mga insuon. Now, mabura man atong oras, overtime naman ta sa 12. Pero mga kaigsuonan, basahan ninyo ang tibuok kapitulo 3. Masabtan ninyo din natin. Gipahayag din ni Apostol Pablo. Gipahayag din ni Apostol Pablo sa 3. Gani, iabot pa na nimo dito sa 4. Kay gitubos daw ta ni Kristo gikan sa kasubuan. Mato pa niya, giignan niya ang mga nailalom sa kasubuan. Gitubos ta niya gikan sa kasubuan. So karon naata nakatutok ang Kristo, giunsa ni Kristo pag kinabuhi ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Giunsa ni Kristo pag kinabuhi ang pagbantay sa kabubuton o sa subok sa Amahan. Siya ang atong gasundon. Mao na nga kun mutanaw ganit ang adlaw ipapahulay, pagbantay sa adlaw ipapahulay. Kaya ang atong Amahan nga langit mo na buhat sa langit ug siyuta, gipahulay man daw siya sa kapito ka adlaw.
Ibalaan man daw niya ang ikapitong adlaw. Unya, gisugo na niya na dito sa Israel, ang pangutana sa ato, hindi ba nato kahaangay nga pasidunggan siya sa iyang adlaw? Nga ato na siyang amahan? Oo, kang Abraham wala pa na nasugo, pero sa ato na naman. Nigula naman ang nasugo, natutuan naman ta. Kaysa magbuhat ang atong kaugalingon. Di ba? Lingon ka nga, wala naman ang nasugo, maglaag-laag na lang kakaroon. Maayo, baka na. Di ba? Eh, ikapito ka adlaw, gamito na lang nato ni sa pagsuri-suroy. Kaya wala naman po ng sugo Maayo ka na. Di ba? Pero kapito kaadlaw mga nagsama lamang. Di ba? May maayo, mas maayo pa. Huwag atong buhaton para sa Ginoo. Basahon nato ang Roma 13. Di ba? Ingon pa diya. Diyan nato makita ang value sa Romans chapter 13 o chapter 14. Mga sugo. 13 ako ingon? 14 sa kay kanang 13 kauban na sa 1 Peter chapter 2. Romans chapter 14. Basahon, Pastor. Palihog. Roma, Kapitulo 14. Tama sa hindi na ha? Tama sa hindi. Versikulo 1 hangtod sa versikulo 9. Mahitungod sa tao nga maluyag pagtuo, dawatan ninyo siya, apan dili aron sa pagsaway sa iyang mga ginahong-dahong. Tanawa ha? Sa ila ka na kanina ito na panahon. Doon na na-issue sa ila. Bisan sa mga pagkaon, doon na na-issue sa ila. Ngayon sila kasi nabot kaya uban, di kaon na ni, uban, di kaon na na. Ang bawal ka ni, ang bawal ka ni, utanra. Yung sige doon ni Apostol Pablo, dawata. Ayaw pagsawaya ka ng iyong gidahon. Kanang iyong gibato ng pagtuo. Padayon. Kaya kung sa katao nagatuo nga makakaon siya bisan unsa, samtang ang taong maluya magakaon og mga utanon lamang. Ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon, ug ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagkaon, kay kini siya gidawat man sa Dios. Si kinsa ka ba nga magahukom sa atubangan sa lain? Sa atubangan sa iyang agalon, siya anahang barog o mapukan. Binatunan to. Balikot. Si kinsa ka ba nga magahukom sa binatunan sa lain? Sa atubangan sa iyang agalon, siya anha ubarog o mapukan. O siya pabarugon kaya ang agalon makahimo man sa pagpatindog kaniya. Pos usa. Ang pamagkana, kinsa man ang mukaon. O bisan unsa. Mga hindi. Kinsa man ang dili mukaon o bisan unsa. Mga Hudyo. Klaro. Ang i-address niya Apostol Pablo nila ang panagkabangi sa Hudyo ug sa mga hindi. Dili ni panahon karon nga doon vegetarian na dili ni. Kana sa ilang panahon kay duhara sa ila, hintil ug dili hintil. Sa ila klaro ka ila. Nga ang mga Hudyo naaging mga gidili ug ang mga hintil tama sa makaon-kaon. Mo na hintil nga batasan. Mo na kinaias nga hintil. Tama sa makaon ba? Kaon. May wa man kung matudlo eh. Ang mga hintil wa man matudlo eh. Ito, yang sa kaon. Ako matulog eh. Ay, ano ba? Kaya anak, hindi na mayo eh. Wala bang gano'n hindi? Di ba? Ano yung ako nasabtan niya? Dawaton daw. Oo. Ayaw daw yan. Kaya ang disputan mo doon. Ngalan si Pablo Hudyo. Ang disputan niya, pagkaon mo doon. Sa mga Hudyo, kanang ginadili na pagkaon sa ila. Katong ginatugot, muna yung pagkaon para sa ila. Diha karon. Sa ilang panahon, kung magtigom sila, na yung Hudyo nga mutambok, ang mga hintil, mo respeto sa Hudyo, ayaw pag ikang Hudyo nga, masa magkanganaan na si Kristo, di pa magyakong kamukaon, hiluan naman na. Ayaw po sa ang Hudyo, tubuti siyang magkinabuhin sa iyang pagka-Hudyo nga pasidunggan niya ang Ginoo, di siya mukaon na na, tugod kay iyang ipasidunggan ang Ginoo sa iyang dili pagkaon. Ayaw siya mo ang hintil. Ikaw nga hintil,
Samtun ka sa Hudyo, kay hindi ka man. Ikaw saan nga, katong Hudyo, ikaw po kahod, kulang na lang iprangka ni Apostol Pablo. Ikaw nga Hudyo, ayaw giigna ang hintil, nga mo, kindi nga. Ikaw kay, kako ka mabisa kung sa kung gawan ka magibig. Oh, isa ka nang mahugaw, kakagyapo din mo. Di ba? Maunin akong pagsagot ha. Kung nasayo ko diha, abot lang. Pero sa akong pagtuo, katultol ako. Sa grasya sa Ginoo. Di ba? Amen. Oh. So, din sa ato taliwala, kung doon hindi mo kaon, ayaw pag ina. Sabi ka nga, naana si Kristo, matay na sa krus, hiluan niya tanan. Ay, bersikulo, hiluan niya tanan. Hindi mo pa, kamulong mo kaon, kiglalis ka pa niya. Di ba? Ito pa kaon na na sana diha. Ayaw na lang sana siya pag ano. Pero, umabot ang panahon kung makakataon na, makakataon din na. Di ba? Pero mawala ginidirect ang i-address niya po sa Pablo. Sabta, ginawat na siya sa Ginoo kay hintil man na siya. Hintil man. Kung sa katong kag Cornelio nga niadto siya po sa Pedro, doon na tayo problema ba siya po sa Pedro ato. Kay Cornelio, hintil niya to, yung nasa Acts 10. Kasi si Cornelio di bagay, si Cornelio hintil yun, na siya po sa Pedro kay Podio. Hindi gato. Utang ang gato niya dito, glitson din. May nag-glitson manok daw, glitson baboy ko May din. kasulat daw sa Cornelio, matinuhon man. Matinuhon man. Tinuhon lagi, pero kay hintil, basi day og mikaon niya po to siya ako. Ana na nga. Hindi kay nabi siya si Israel ko eh. Oh. Kabalo siya sa batasan sa ito. Basin. Pero mo lagi na ato naman ang pakapin. Hindi na lang nato na panon problema. Padayon ta kay di naman ta sa lipo ko lay kun isa ang atong isgutan. Chapter 14 verse 5. Padayon normal. Versikulo 5, ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Oh. Samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsama ra. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit pagkadani diha sa iyang kaugalingong hunahuna. Di ba? Mao gyapon. Hudiyo hintil gyapon na. Kani mga hintil, wala gini ilang adlaw nga espesyal diha. Pero ang ang mga hintil, wala ni sila ingon ay kapito kadlaw mo ni ato. Wala. Ari ara ta. Hintil man. Lahi ang holiday sa mga hintil. Karon, padayon ta. Verse 6. Kakaingon nila, kinahanglan daw, sa verse 5, kinahanglan daw matapos sa adunay higpit nga pagkadani. Ang nagabantay og adlaw nagabantay niini sa pagpasidumog sa Ginoo. Oo, kaya mo na yung imong tumo. Nga ang pagbantay sa adlaw, ang tao nagbantay sa adlaw, yung buhat ka na. Tumog kay Kristo, kasi doon ka na Ginoo. So kadto karon nagbantay sa adlaw ko kung ang kapito kay gipatunog ginilang sa balo. Dili ko nato na sige sa wayo na kanang tama na di ko maluwas kay nagbantay sa Kristo. Di na mawang ilang pagbanong hindi tama na. Amen. Kaya nga nagibuhat na nila tungkol sa ilang pagpasidumog si Ginoo. Yeah. Kaysa imo nga sige ra ka panaway. Nya ikaw ba kay kahimo Kasi pastor of Nanaway po siya tungod sa Ginoo. mama mo sa amot lang. Ngano sige siya panghilabot. Di ba? Kay kana magoy nga ng panaway, dapat imo pagbati ang natawhana ba? Oo. Tungod sa sige nimo panghilabot sa ilang daot na imong pagbati mo sa Ginoo. Di ka malipay. Kini ko natawhana nga simbahon gid sa Dios kay ngano? Bisan ka ng adlaw, ila din kinidikit para sa Ginoo. Hallelujah. Ngayon na Ginoo. Di ba? Ayaw ko na. Oh, ayaw ka Ginoo. Kaya tungod mo lagi sa Ginoo. Padayon ta. Og siya usab nga nagakaon sa pagpasidumog sa Ginoo. Sanglid nagapasalamat man siya sa Dios. Og siya nga wala magkaon sa pagpasidumog sa Ginoo og nagapasalamat sa Dios. Walay usa kanato nga nagmabuhi alang sa iyang kaugalingon o walay usa kanato nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo. O kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon ni ana, mabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo.
kay alang niining maong tuyo si Kristo namatay ug nabuhi pag-usab aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay ug sa mga buhi. Isa may di ba? Makita niyo niya nga ang mga Hudyo, ang conflict sa mga Hudyo kung nahintil, bigyan ang daris nito sa kanya. Kaya magsiging din sila. Natural ang mga Hudyo, ayaw wala pagkawan, bawal na. Nandito sa mga hindi nga, kaya may sa ano. Sa adlaw ipapahulay, mawagyan mo. Miingon mo, Hudyo, karon, mga kapito ka adlaw, kay Sabado mo, may ilang kalendar, Sabado mo yung kapito. Yung mga hinting man. May igsoon. Bisan gani na karon pastor na ang magyapon ang isyu katong mga tao nga dili mo kaon nga dili nila hugaw. Extended. Ingno nila ang mga tao magkakaon na hugaw nisupak sa sugo sa Dios. Oo. So katong mga tao nga nikaon ana, miingon po sila nga gihinuan na sa Dios nganong dili man mo mukaon. Pero hantod gani karon sa ato nahimo pagyapon ang isyu. Kaya naman boy kulong po si Gusto Pablo. Kaya Pablo ba? Pedro ka na niya. Pag pagkabalaan ka mo, ngayon nga ako nga nagtawag sa inyo Balaan balaan. man. So, ayaw na ka mo paghikap o maugaw. Correct. Pero kana siya, mali na diha kang Kristo, dapat ang tao magsunod kang Kristo. Ang atong imong example si Kristo. Dili nato siya mapugos pinaagi sa usa ka rule. Lagda bang kung nato ang tao kinahanglan mo ini rule sa nami. Ang tao pagtuo si Abraham wala man to pugsa sa Dios, pagtuo man to iya. Mabuhat niya ang makapahimuot sa Dios pinagi siyang pagtuo. Pero ang kasuguan, sugod kag sa dili, buhaton gid mo kag dili patay ka. Or silutan. Pero karon gusto kang magkinabuhi nga dili nga masumpa ka, okay na sa imo nga kay nagaangkag grasya sa Ginoo. Pero bantay ka pagod sa Dios ko. Mga tubang ka sa hukmanan ng Dios. Bisa ang pagtuo karon, ang pagkamatarong karon dili buhat sa pagbantay sa kasuguan, kundi pinagis pagtuo ng Kristo. Nagsugod sa atong pagka-sanctify ingon nga katawan anak sa Dios sa pagtuo ng Kristo. Pero mao lagi itong ingon ni Apostol Pablo sa Roma 12, 1-2, pangitao nato ang mahayo, hinagpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Ato pa ang level sa atong pagtuo samtang buhi dapat mag-uswag. Maglabad ang atong mga buhat, magdako ang atong mga buhat sa pagpahingo sa Dios dili kay makaunod magkapunod. Sita uswag. Niya tanawa karon tungod sa pagpaningkamot nga makapahingo sa Dios naa na yung mga daghang celebration ng panghimo nga hindi mo nalangit sa tao. Ang mga churches busy kay sa mga programa, pero sa mga programa mga activities. Father's Day. Wala na. Ang iya sa Ginoo din na hinuon gitagad kay ang iya na sa tao mas convenient ang mga tao. Wala na nagsunod ng Kristo. Pero unsaon man nato isip mga hindi unsaon nato nga makahimo ta sa pagbantay niining sugo sa ikapitong adlaw nga mga adlaw ipapahulay. Ano pamatahan? Hindi lang ta. Masugod kag sa dili ang atong isunod dinhi nga gobyerno kanila dili ni iya sa Israel. Kay kung ang plastada pa unta ani pareha sa nahitabo sa Israel gipahula sila sa Ehipto, gihimo silang nasod o gihatagag sugo o gihahimong nasod, mahimo kay sila man ang maggobyerno sa ilang kaugalingon. Pero kita di man kita ang gobyerno sa atong kaugalingon kay naa mailalom nato naa man ta sa ilalom sa isang panggobyerno. Ang atong Pilipinas dili Roman calendar ng gamit. Kunya mayroon ka din nga ang akong anlaw may papahulay mo ka din. Sige ka absent. Ang Tagalog ka na sa trabaho kay di ka Kaya magagamit. pastor, sa adlaw pa niya sila pizza ray lain. Oh, Lain ng pizza. Yes. di ba? Pero tanawa gani sa Roma 13. Ako na lang ni kiwason mga igsoon tapos balang extended ta. Pailubi na lang ninyo kasi iluha. Roma kapitulo 13 bersikulo 1 Padung sa city. hangtod sa bersikulo 7. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop makasinugdanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios.
ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Unsa may gihatag sa Dios nga pahulay diri sa ato sa Pilipinas? Di ba Domingo? Sabado sa Domingo. Domingo yun. Sa gobyerno, sa Sabado, Domingo. Oh, pero ang ikapito kaadlaw nga available sa ato diri, di ka sa trabaho. Ang first day of work unsa man diri sa ato? Lunes yun na ang dili o sa trabaho. Gawas lang kung kita natin opisina, kami mo nga ang amo, kita doon natin kauling opisina, doon natin kauling negosyo, na magbuot nga, Domingo yun ang ato. First day of Oh. work. Pero dili na mo diri sa ato. Ang diri sa ato, ang ikapito kaadlaw, nahimog yung Domingo. Bisan ang kalendar, wala na siya matultol kay di man nandito sa kalendar, may mo man ang termino adlaw man na sa kalendar. Pero sa pagpahulay, sa rest day, Domingo yun ang gihatag sa atong gobyerno. Pero muna din ang pastor ka ng balaod na iya sa tao o ang balaod sa Ginoo asay mo anon. O diri nato masabtan, kung saan nato pagtuman ang Wala balaod sa sa Dios. man din pa siya. O kung karon masupak ba nato ang balaod sa Dios kung atong sundon nga imo dinhi nga magpasakop kita sa mga masinugtanon sa punuan o sa kagamahanan. Di ba nagtuman kita sa sugo sa Dios kay nagpasakop kita sa punuan o kagamahanan? Masabtan ra nato na pag-abot sa unahan. Apil sa mabasa nato ang 1 Peter chapter 2. Nga ang pagtuman sa sugo sa Dios. Sige. To, Versikulo 2, Musa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios, ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat o maayo, kundili sa dautan. Buot kabang dili malisang kaniya nga anaa sa kagahom, nan buhata ang maayo, o mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan. Apan kun ang dautan mo'y imong ginabuhat, angay ka nga malisang, kay dili baya kawang ang iyang pagdadalag espada. Siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungod diha sa mamumuhat og dautan. Busa kinahanglan magpasakop ka nga masinugtanon, dili lamang aron sa paglikay sa kapungod sa Dios, kundi usab tungod sa mataro nga kaisipan, tungod sa samang hinungdan. Kamo usab magabayad og mga buhis, kay ang mga punuan sa kagamhanan mga sulugoon sa Dios, o ginaatima nila kining maong butang. Bayri silang tanan sa angay nga pabayran. Ang mga buhis ngadto sa maniningil o buhis, ang alkabala ngadto sa maniningil o alkabala, ang pagtahod ngadto kaniya nga talahuron, ang pasidungog ngadto kaniya nga tapos pasidunggan. di ba gitudloan ta sa Ginoo? Pero dito, ang pagtuman din sa sugo sa Dios, gi-explain ni magpasinugtanon sa atong mga gobyerno. Magpasakop sa ta. Akong makitaan, wala yung contradiction. Muna yung nakagaan. Ino pa ni Kining Isus, masayon daw yung yugo. Magkaan ang yung luwa. Kanayan ta, ato basahon para masabtan pagit natin. 1 Peter chapter 2, 18 to 25. Unang Pedro, Kapitulo 2, 18 to 25. Mga Hudiyo, kini sila mismo ha. Sila si Apostol Pedro, Apostol Pablo, pero wag maging sila maingon na supakan ninyo ang gobyerno. Kahit ang balaod sa Dios mas labaw. Wag mo sila maingon. Ang sugo sa Dios mas labaw. Ilang gi-reconcile. Ilang giplastar nga ang mga tao dili mahimong badunganon. Kaya kung ang mga tao mahimong badunganon, masaway ang Dios. Oh. Mauna si Jesus Christ. Si Jesus Christ, wala siya nagpasaway sa iyang panahon. Ang mga apostoles, giunana nila pagpanudlo ang pagtuman sa sugo sa Dios. Okay. Unang Pedro, Kapitulo 2,
versikulo 18 hangtod sa 25. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod sa versikulo 25. Mga igsoon, magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong mga agalon uban sa bukos nga pagkamatinahuron. Oh, unsa man ang itong agalon? Mga hintil man kasalanan mga agalon. Kunya ikaw, nanarbaho ka. Domingo mo na atong available na tigpahulay. Kaya mo may ilang giila sa atong sistema. Alam mo kung dili Sabado man ang amo ang ipupulay. Absent ko kasi Domingo kung trabaho. Dami di isang sugot, na ikaw rin isa construction, ikaw rin isa mag-duty dito, anong Domingo. Nga imo mga kauban nagdiok og Domingo kay ikaw nagdiok nagpahuay pa sa Sabado. Unya, ang imo ikaw unong pag ikadlaw ting trabaho pa unta to di pahuay ka na. Kaya imong gitar di kang adlaw. Di ikaw na hasol ka. Ang magsugod sa trabaho. Pero dili na to siya, di ba? Ang gihatag sa Dios, palayta. Mo ni siya ang gihatag sa Dios. Magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong mga agalon, sa inyong employer. Hindi mo gid pareha sa employer. So ilani ang Ginoo nakakita na siya daan nga dunay mga hintil nga makabit. Padayon ta. Dili lamang sa mga agalon ra nga mga mapuanguron o maayong batasan, kundi bisan pa usab kanila nga mga masuk-anon. Isang galing usahay wala na galiliog ihakag. Di ba? Sige. Kay takos gayud sa pagpasalamat kung ako sa katawo tungod sa iyang kahibalo sa Dios, muanto sa mga kasakit nga igapahamtang kaniya bisan siya dili sad-an. Kay kung kamo makapailog sa mga pagbukbo kaninyo, inig pakasala ninyo. Unsa may galaygo ning ini? Apan kun makapailog man kamo sa diha nga magabuhat kamo matarong o paantoson tungod niini, nan kamo kahimut-an sa Dios. Unsa may matarong diya? Kung imong tarong, ano imong ano? Niya unsa man agalon ning gitahod gawa kay magtuo sa Dios imong gituungan. Niya ipatahod sa imo. Ha? Unya, unsa pang agalon? Mapintas nga agalon. Mga masuk-anon nga agalon. Pero giingnan ka nga, magtahod ka. Oh. Kaysa imong pag-antos, mapasinungdan ang Dios ng iyong nagbantay ka sa iyong sugo. Nagatuman ka sa iyong buto. Inana si Kristo, nag-antos yun. Dayan na. Kay sa maong pagawi ipanagtawag kamo. Diha daw ka gitawag sa maong pagawi. Diha taan ang pagawi dito. Sige. Maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panigignan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagag limbong diha sa iyang bakba. Sa gisultihan siya pasipala, wala siya mubalos pagsultig pasipala. Sa naganto siya, wala siya manghulga, hinunua. Gisalid lamang niya ang tanan ngadto kaniya nga nagapanghukom uban sa katarungan. Siya gayud mao ang gidala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo kay samag mga karniro kamo kaniadto ng hisalaag apan karon kamo nahibalik na sa magbalantay o magdudumala sa inyong mga kalag. Amen. So kada siya nga punto mga kaigsunan, kada nga mga points nga gihatag ni Apostol Pablo, gikan kag ginibiso sa natibon si Apostol Pablo sa sulat sa Kaluma, o diha mga kaigsunan sa sulat ni Apostol Pedro. Makita nato nga ilang giendorso ang mga panggobyerno. Magpasakop ka. Hindi mo yung kapahuway sa sumala sa kalendar sa mga Hudyo, naaga sa mga hintil, kay ang mga hintil, lagi ng kalendar.
Nga ganing pulong kalendar, kaya na diyan nabutan ang mga holiday, na diyan ang mga celebration, na diyan ang mga pista. Hindi mo yun. Kaya na ako sa hintil, lahi ang pagulog. Pero blessed ang mga ulo sa ilang pagaling ng ito. Kung saan subo sa Diyos, sila sa ilang bumala sa ilang pagaling. Kita, kahulat pata sa atong nasod. Thy kingdom come, thy will be done. Pag-abot sa iyang ginarikan, iyang kabuton, hingpit na matunog. Gahulat pata sa ginarian, kay katong nasura, may atong atuan, kay diri ani nasura sa matas ng ulibo. Ita, gawas niya. Na ay gabuot na. Mo nang gaantos sa libo. Kung sa ngalan sa Ginoo. Pero pag-abot na itong ginarian, nag-isa ang Ginoo Jesus. Mauna, gamatod pa dito, doon na ganit dito ay feast of Tabernacle. Pagharap ni Jesus Christ, ang dili mo simba dito, ang dili mo apil sa feast of Tabernacle, dili daw madala ko lang. Dito man. Pero karon dili pa na, maulan na nagyan mo. Diba? Amen. So sa ato, i-resolve ni Apostol Pablo, nga dawaton ka sa Ginoo. Basta kay wala lang nimo pakyasa. Nga mingon nimo nga dili para naman sa Ginoo. Hindi mo niya po pasigunggan ng Ginoo. Pero pagtuol lagi. Sabi nga magita ang lalis ginani kay di ginamo ang adlaw. Di mo gihatag sa ato. Tungod lagi ani subo. Dito sa mga apostoles, magpasako sa galon, magpasako sa panagamanan. Pailog lang ta kanang lain pagpaskulong ang pagpasako, pailog lang sa ta. Ang tuso mo sa mga. Kaya ang atong pahulay, wala yan sa adlaw na sa atong Ginoo. Amen. Okay? Ano ito sa kanan? Amen. Naabay mo hatag o mga input o makatabang sa ato before nato i-close ni sa closing prayer. Una. Okay? So, sa taas mga